Praise God. Palapakan po natin si Lord. We are so blessed today. We are so blessed today. We have a guest. Doon po sa mga ngayon lang siya makikita, ang tao pong ito ay one of the three na ginamit ni Lord para mag-start po o magsimula ang JA1. As of now po, siya po ang supervising pastor, senior pastor ng South Korea. Anyong. Kaya po, before that, nag-preach din po siya sa Canada. For a long time ay sa Laguna. At sa Mandaluyong, napakadami po. Pero ang kanya pong pinaka-base talaga ay sa South Korea. Now, bago ko po siya tawagin, actually, last year pa po sana siya guest dito sa atin. Ay, hindi naman po ako makakuha ng slot. Para po itong napaka-busy naman nauunahan lagi ako. Ako'y nagka-wisdom. Ni-reserve ko ang una niyang slot sa 2020. Ngayon second Sunday agad ng 2020. Amen ba? So bago ko po tawagin ang ating guest, siyempre, kailangan din po niyong makilala ang sabi po ng iba ang may bahay. Sa Rosario naman hindi natin tinatawag na may bahay ang asawa eh. Anong tawag natin? Ang may mansyon. Ang may mansyon. Kaya tatawagin ko muna si Reverend Lala Grospe para bumati sa atin. Ang may bahay ng ating guest. Mamaya ko ipapakilala yung guest eh. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Salamat po dahil sabi ko nga, Pastor, ito sasama ko dahil ngayon lang ako nakadalo ng Sunday service nyo. Sa maraming churches po natin sa JA1, ngayon lang po ako nakapunta dito. And I'm so blessed na makita po kayong lahat. At ang fabulous na church na ito. Salamat po ng marami, niloob ni Lord na naririto kami at may magandang gagawin po ang Panginoon sa ating lahat. Salamat ng marami po. Sa Diyos po ang kapurihan. Magandang umaga. Thank you, Reb Lala. At ngayon, di na po natin papakatagalan. Because I will call our guest for today and let's give him a God bless you welcome. May I call Reverend Gani Grospe. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po. Naalala ko po, huli ko pong turo dito pa sa likod. So ako po'y natutuwa kanina nung nakapasok po ako dito sa inyong sanktuaryo. Alam kong lubos ang pinagpala ang J1 Rosario kasi merong ganitong gawain. Amen ba? Bigay nga ho natin yung the best na palakpak sa Diyos. Salamat sa Panginoon. All glory belongs to God. Sige po, ngayon pong araw na ito ay tayo po'y tumayong lahat. Pwede bang ipakita yung first slide natin? Yung Word of God upang ating mabasang lahat. Okay, bilang paggalang respeto sa salita ng Diyos. Gusto ko pong basahin natin ang Efeso 3:17. Sabi po niya, sabay-sabay natin basahin. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Kasihan mo ang iyong salita ngayong umaga at sa aming pagsasalo-salo, O Diyos, manguna ka, magpahayag ka, magturo ka, at hindi lamang po kami hamunin, kundi meron kang gagawing kakaiba sa buhay namin. Salamat po, umaasa kami, ang iyong mga anghel ang manguna, ang Santong Espiritu ang magturo sa aming kalagitnaan. We give you the honor, the glory and praise in Jesus' name.
Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Pwede na po tayong umupo. Yan po, yun pong talatang ating nais ko pong unang ihayag sa inyo. Sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan. Meron po ba tayong lahat na dalang Bible? Yun. Okay, sige. Sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Ang nagsasalita po dyan ay si Apostol Pablo. Efeso 3:17. Sabi niya, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain. Yung admonition po ni Paul, doon po sa aklat ng Efeso, ay gusto niyang manatili tayo kay Kristo. Kaya gusto ko pong dalhin sa inyo ang mensaheng pinamagatan ko po ngayon, pamumuhay ng higit sa normal. Parang ayaw nyo. Amen? Pamumuhay ng higit sa normal. Gusto ko pong i-share ito sa inyo sapagkat sa pagpasok po ng 2020, alam ko pong doon sa unang linggo pa lamang, hinamon na kayo ng inyong pastor, ni Rebito, at itinuro na sa atin. Gusto ko din pong magdagdag ngayon ng hamon sa atin ng 2020 ay pamumuhay ng higit sa normal. Yung normal kasi, yung kasing normal, yung kumakain ka 3 beses isang araw, pinagpapala ka sa tingin mo, yun na yung sapat, yun na yung tama. Pero gusto ko po kayong hamunin na ang pamumuhay pala na plano ng Diyos ay hindi ka dapat sa level ng normal lang. Gusto ng Diyos na mamuhay ka pala ng higit sa normal. Pag sinabi natin higit sa normal, mas mataas sa pangkaraniwan na pamumuhay. Ngayon, ito po yung unang slide, pakibigay. Tingnan nyo ha. Gusto ko lamang pong ibigay muna yung, ito, sabi niya. Ang kamalayan po natin kay Kristo ang magdadala sa atin sa higit na normal na pamumuhay. Pag sinabi natin kamalayan, ito po yung pong alam mo sa diwa mo na dapat kang mabuhay sa higit sa normal. Pag sinabi natin kamalayan kasi is your consciousness, yung conscious ka, buhay ang malay mo, yun ang magdudulot sa'yo sa paglakad at paniniwala at pamumuhay ng higit sa normal. Kasi pagka hindi mo matalas na nauunawaan ito, nasa normal ka lamang ng level ng pamumuhay, okay na sa'yo yung okay na. Hindi ka dapat nabubuhay doon sa basta okay na lang, kundi higit sa magandang okay dapat. Amen? Naalala ko, sinabi ko nung si Bishop na Art, nagkaroon po siya ng isang magandang sasakyan. Normal si Bishop magkaroon ng isang magandang sasakyan sapagkat siya'y obispo ng JA1. Subalit, yung kanyang sasakyan, normal po yon, maganda. Pero yung magkaroon siya ng mas higit na maganda doon sa kanyang inaangkin o pag-aaring personal na sasakyan na hindi buwat sa kanyang bulsa dumating, buwat sa kalipunan ng mga pastor na nagmamahal sa kanya, yun ang higit sa normal. Amen? Kaya ngayong araw na ito, ang kamalayan natin kay Kristo ang magdadala sa atin sa higit sa normal na pamumuhay. Gusto ko lamang pong magbigay ng halimbawa ng mga taong nabuhay ng higit sa normal. Pakita mo, kapatid. Ito yung mga tao. Ito'y halimbawa ko po lamang. Si Adan. Si Adan, nabuhay siya ng higit sa normal. Si Adan yung unang nilikha ng Diyos na walang binili. Si Adan walang binili. Walang pinagpaguran. Yung kumain ka ng meron kang binili, normal yon. Pero yung kumain kang galing sa iba ang iyong kinain dahil mahal ka, dahil sa pagmamahal sa iyo, yun ang higit sa normal. Yung kumakain ka sa restaurant, magbabayad ka dahil yun ay normal. Pero pag pumasok ka sa restaurant at nung magbabayad kami magsasabing, bayad na po, yun ang higit sa normal.
Si Adan nabuhay na sa panahon na yon lahat libre. Hindi nagbayad. Yung kauna-unahang tao na nakaranas ng higit sa normal si Adan. Ang sabi ng Bible, freely given to him by God. Sipin mo, prepare ang lahat ng bagay, inilagay si Adan. Alam naman natin yung kwento, nagkamali, nagkasala. Si Abraham. Abraham, siya yung bukod tanging tao mula kay Adan, sinaysay ng Diyos. Noah. And then all of a sudden, kumonsentrate ang Diyos sa isang tao, si Abraham. Anong meron kay Abraham at bakit bigla-bigla ang Diyos, Ama sa langit, ay kumonsentrate kay Abraham at pinangakuan siya sa Genesis chapter 12 na ikaw magiging tanyag, magiging matindi ang iyong lahi. Alam niyo ba, si Abraham, ang daming kawan, ang daming pag-aari. Nabuhay ng higit sa normal si Adan. Yung normal na yon, mga kapatid. Namuhay siya, doon siya. Pero may kulang. Wala siyang anak. Nakita ng Diyos Ama yung kanyang kakulangan. Sa tanda niyang 75 years old, pinangakuan siya ng Diyos. Nung 99 anyos na't mag-100, dumating si Isaac. Yung mga taong nabubuhay sa higit sa normal, hindi nabubuhay ng late sa buhay. Kahit na sa tingin mo'y huling-huli na, may hambalos na pagpapalang darating. Amen? Si Abraham, dumaloy lang sa paniniwalang bibigyan siya ng Diyos ng Isaac. Kaya hindi aksidenteng ang pangalan ni Isaac, Isaac. Isa lang talaga. Hindi 2 ak, 3 ak, Isaac. Amen? Isaac and even Jacob, the rest of the generation of Abraham were so blessed. Namuhay sila ng higit sa normal. Si Joseph, sa Genesis chapter 41. Sino si Joseph? Anak ni Jacob. Pinag-isipan ng hindi maganda. Normal sa tao, minsan nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Dumating yung point sa buhay ni Joseph, hindi naman niya ginustong maging mapanaginipin. Hindi niya ginusto yon. A gift given by God to Joseph when he shared the dream to his father, even to his brothers, na misinterpret siya. Hulog sa balon na ibenta. Iba-iba yung kanyang pinagdaanan. Pero alam niyo ba, from being a dreamer to slave to he became the second powerful person in Egypt. Ibang klase sa pagiging normal, namuhay ng matindi si Joseph nung naabot na niya yung level ng higit sa normal na pamumuhay. Binibigyan ko lang kayo muna ng halimbawa. Si Jesus. Jesus is the only person who lived during the New Testament. Diyos siya, imposibleng maging tao ang Diyos. Ang Diyos, mayamutin. Ang tao mayamutin. Ang tao likas na masama. But God came here on earth, nakipamuhay siya sa lupa. Alam niyo ba, si Jesus Christ, namuhay siya ng higit sa normal. Isinilang siya sa sabsaman. Papansinin mo, si Kristo matatagpuan mo lamang nung siya ay bata pa. Ini-interpret niya ang Luke chapter 4, 18, 19. Doon sa templo, pagkatapos doon, hindi mo na makita yung paksa ng kanyang buhay. Lumitaw na lamang si Kristo nung babautismohan ni John the Baptist. Namuhay ng higit sa normal si Jesus kasama ang kanyang pamilya. At ang sabi ng Bible, kung isusulat ang lahat na ginawa ni Kristo, kulang ang mundong ito para pagsidlang ng lahat ng kanyang ginawa. Amen? Ngayon, yan po yung mga halimbawa ng mga taong namuhay ng higit sa normal. Another slide, please. Si Kristo ay literal na nakatira sa atin. Naniniwala kaya? Nung bang pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, saan? Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, saan mo pinapasok?
Sa puso. Paano nagkasya ang napakalaking Diyos sa puso natin? Hindi na natin problema yon. Problema na ng Diyos yon. Problema na ng Diyos, ipaliwanag yon. Hindi na natin kayang arukin sa ating isip na ang Diyos na nagmamayari ng langit at lupa, na nagsabing ang lupa ang kanyang tungtungan at ang langit ang kanyang trono, nagkasya sa puso mo nung sinabi mong, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Literal na nakatira sa puso natin si Kristo. Pag alam mo na literal na nakatira si Kristo sa puso mo, hindi mo alam kung paano maipaliwanag ito, Diyos lang ang nakakabatid nito kung paano. Nung siya'y tanggapin mo sa iyong buhay, doon magsisimula ang kamalayan mo na dapat mamumuhay ka ng higit sa normal. Mga kapatid, wala kang ibang alternatibo, dalawa lang ang pagpipilian mong estado ng buhay. Normal na pamumuhay o higit sa normal na pamumuhay. Wala kang ibang pagpipilian, wala nang pangatlo. Dalawa lang. Normal na may bahay ka. Di ba? Lahat ng tao naghahangad na magkaroon ng bahay. Normal na magkaroon ka ng sasakyan. Normal na gusto mo magkaroon ng negosyo. Lahat yun normal. Pero yung kakaiba ang bigay sa'yo, kakaibang paraan na nakuha mo iyon, kakaibang paraan na naipagkaloob sa iyon, o kakaibang pamamaraan mo nakuha iyon, yun ang pamumuhay ng higit sa normal. Ngayon, dito sa inilalatag ko sa inyo kanina, ang kamalayan kay Kristo ang magdudulot sa atin sa pamumuhay ng higit sa normal. Yung higit sa normal kasi yun yung lampas-lampas, sobra-sobra, ayaw mo na, may dumadating pa. Yun ang higit sa normal. Yung higit sa normal, yun yung sinasabi sa Biblia, ang blessing ay hindi lamang sumusunod sa iyo, kundi lumalampas sa iyo. Paano ka naman mamumuhay ng higit sa normal kung hindi mo nga alam o ayaw mong mamuhay? Si Kristo, tandaan nyo ha, pwede ba akong kumuha ng 3 tao sandali? Mga 5 minutes lang. Mataba. Chubby. Come on. Halika. Guwapo. At, halika na. Tsaka, isang payat. Isang napakapayat. Tayo. Sige, sa tingin niya ay payat are. Kanina. Maghilera kayo. Ikaw dito sa unahan. Ikaw dito sa likod. Tandaan nyo ha. Si Kristo literal nakatira sa atin. Gusto kong ilatag ito sa inyo sa loob ng 3 minuto. Ang tunay na tao ay espiritu na may katawan, na may kaluluwa at may lalagyang physical na katawan. Okay? Halimbawa, siya yung physical body. Siya yung kaluluwa. Siya yung espiritu. Okay? Amen ba? 3 ang sangkap ng tao. Ang kaluluwa, physical na katawan at espiritu. Tama? Amen? Ang na-born again, espiritu. Tama? Alam nyo ba, sa tunay na normal na buhay ng tao, ang katawan, ito ang ating pinagtutuunan. Pinatataba. Nilalagyan ng kung ano-ano ang kolorete sa mukha. At alam nyo, ito yung good news ko sa inyo at sometimes bad news din. Ang katawan, physical na katawan, at ang kaluluwa, mag-BFF yan. Sanggang dikit. Best friend. Kung anong ginusto ng katawan, sasama si laman, ay si kaluluwa. Huwag na tayong pumunta dyan sa JA1 Church niya. Huwag na tayong pumunta. Sasabihin ng katawan, let's go. Sasabihin ng kaluluwa, si Espirita dahil payat. Dahil hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nagla-life group. Pag pupunta sa church, walang Bible. Pag pumupunta sa church, ang inuuna yung gusto. Walang magawa, walang lakas. Hindi nagdi-devotion. Kaya wala siyang kalakas-lakas para kontrolin si kaluluwa. Alam niyo ba? Kung sino ang malakas kay laman at espiritu, slave si soul sa kahit na sino.
Amen? Pag ito, nagpalit sila ng taya, ito ngayon si Spirit. Ha? Mga kapatid, ito ngayong Spirit na ito ngayon ay malakas. Kahit anong sigaw ngayon nilaman, huwag na tayong dumalo ng prayer meeting, huwag nang mag-life group, huwag na dumalo sa mga sugod-sugod na yan. Iba na ang ating sugurin. Itong laman na ito, walang magagawa ito pag sumisigaw ang Spirit matibay. Wag kang maniwala diyan kay katawan. Ha? Wag kang maniwala kay katawan. Sasama si kaluluwa ngayon. Magiging mag-BFF ang espiritu at kaluluwa. Ang tiyakin mo, ang namumuhay sa normal, si laman at si kaluluwa magkasangga. Yun ang namumuhay sa normal. Ang namumuhay sa higit sa normal, si kaluluwa at espiritu, sila ang magkasangga. Amen? Salamat. Tingnan nyo ha. Pag alam mo na si Kristo nakatira sa'yo, maiintindihan mo. Kaya pagka sila man nasusunod, normal lang ang pamumuhay mo. Kasama ka sa parada ng posibleng mapunta sa impyerno. Yung namumuhay ng higit sa normal, yun ang klarong rehistrado, ang pangalan, ang linaw-linaw ng pagkakasulat sa aklat sa langit. Yung mga namumuhay sa normal, naku, ginera na ng Iran, ang US. Yun yung mga taong takot na takot. Papakita ko sa inyo mamaya. Konti na lang. Huwag kayo mag-alala, nag-alarm ako. Alam natin na tayo sa diwa at isip at salita, tayo Kristiyano. Amen ba? Baka hindi nyo kasi alam eh. Ha? Pag sinabi natin sa isip, sa diwa at sa salita, ikaw ay Pilipino, nagsasalita ka ng wikang Pilipino. Sa isip, makapinoy ka. Sa diwa, makapinoy ka. Baliktarin natin. Alam mo dapat na sa diwa, isip at salita, Kristiyano ka. Dahil alam mo na sa isip at salita at diwa Kristiyano ka, nag-iisip ka ng tama. Ang bakod ng iyong pag-iisip nasa Pilipos 4:8. Ang lahat ng maganda, ang lahat ng kaaya-aya, ang lahat ng kapuri-puri, yun ang iyong isipin. Pagka-Kristiyano ka. Sa salita, pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka nagpuputok o tsinta. Pag Kristiyano ka, hindi ka nagtutungayaw. Kahit na mga ekspresyon na makasanlibutan, hindi lumalabas sa bibig mo. Amen ba? Ito ang mas mabigat. Diwa. Yung diwa, ito yung tinatawag nating kamalayan, consciousness sa atin. Conscious ka, di ba kita mo yung mga taong nagpariban? Paglabas ng parlor, nagpariban yan, conscious sila, nagpaayos ng buhok. Pagsakay ng sasakyan, gaganyan-ganyan yan. Amen? Pagtapat ng nakaparadang sasakyan, conscious eh. Amen ba? Pagdating ng bahay, sasabihin, maganda ba gupit sa akin? Ha? Maganda ba? Bakit? Conscious ka doon sa ginawang transformasyon ng parlor sa iyo. Ngayon, dahil ikaw ay Kristiyano, sa isip, sa diwa at salita, alam mo dapat na Kristiyano ka. May lugar ka na po pwedeng puntahan at may mga lugar na hindi ka dapat nakikita. Ha? Normal lamang na ikaw ay mapadaan sa sabungan. Dahil hindi mo po pwedeng alisin ang lahat ng masasama sa iyong dadaanan. Normal lang yan na mapadaan ka sa sabungan, mapadaan ka sa mga cabaret, sa mga beer house. Ang hindi normal, yung papasok ka doon. Normal sa tao ang madamot.
Tama? Parang ayaw niya. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, naging normal na sa tao ang madamot. Ulitin ko, madamot. Lalakasan ko pa, madamot! Kaya pag pupunta ka sa church, pag ikaw ay namumuhay ng higit sa normal, hindi ka dito kumakapa ng iyong ibibigay. Nasa bahay ka pa lang, inilalagay mo na sa envelope ang iyong ibibigay. Ha? Ito yung aking ibibigay. Ito yung aking ikapo. Ito yung aking tanim. Ito yung aking love offering. Ito yung aking tanim sa aking pastor. Always blessed. Alam ko naman super blessed ang inyong pastor dito. Normal ang maging madamot, pero pag nabubuhay ka at namumuhay ka ng higit sa normal, giver ka. Amen? Bakit ko sinabi yan? Kasi pagka ang kamalayan mo ay na kay Kristo, hindi ka magiging madamot. Bakit? Alam mo na ang lahat ng bagay na nasa iyong katawan, na idinamit sa iyong hubad na katawan, buhat sa Diyos. Kasi kung hindi mo alam yun, pumunta ka sa kubeta, maghubad ka. Lahat-lahat. All the way down. Umarap ka sa salamin, magtalitalikod kang ganyan. Yan lang ang iyo. Yung makikita mo nasa iyo, yun lang ang iyo. Subukan mong magpantalon, magdamit na, isuot mo na lahat yon. Lahat ng isusuot mo, biyaya na ng Diyos yun. Kaya hindi ka natatakot dahil dumating ka sa mundong ito, wala ka. Bakit ka natatakot ngayon na nakadamit ka? Bakit ka ngayon natatakot na may laman ka pa sa pitaka? Bakit ka natatakot ngayon na may dalawa ka pang paa at meron kang normal na pag-iisip? Kailangan, ang 2020, lalakaran mong hindi na ako normal na namumuhay. Lalampasan ko ang normal. Magpaparehistro ako ng pila. Pipila ako sa mga namumuhay ng higit sa normal. Down, please. Ito na. Konti na lang. Pero mas masarap to. Sabi ng Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Tama? Sabi ni Apostol Pablo, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin ito. Pansinin mo, hindi lang si Abraham ang destined to live more than the normal. Kahit ikaw at ako. Pag tumanggap ka kay Kristo, rehistrado ka sa isip at puso ng Diyos. Napakahalaga natin sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, naalala ko nang pumunta ako kay Pini nung Friday. Sabi ko nga sa kanya, ang pinakamahalagang bagay na minamahalaga ng Diyos sa atin, buhay. Kasi ang buhay walang katapat. Sabi ng Efeso 2, mismong si Pablo ang may sabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Pansinin mo ha? Kung ano ka ngayon ay gawa ng Diyos. At hindi mo na yun po pwedeng mabago. Pero, mga kapatid, meron ka pang kayang dagdagang gawin para hindi ka lamang kung anong meron ka ngayon ay meron pang maidadagdag. Huwag kang makontento sa meron ka ngayon. Meron pang kayang gawin ng Diyos kasi hindi mo na kayang baguhin ang itinakda ng Diyos sa buhay mo. Pero, pag natuklas mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, gaganda pa yan. Amen? Kasi minsan kailangan mong bitawan ng isang bagay na hawak-hawak mo para madampot mo yung ibibigay ng Diyos. Amen? Kasi sabi niya dito, si Jesus, sabi niya dito, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus, nakipag-isa siya sa atin. Kaya ang kailangan, ang tibayan natin ng Espiritu. Hindi baling pumayat sila man. Hindi baling pumayat, maging payat. Basta tumaba ang Spirit natin. Amen? Pinapakain natin ang Spirit natin, nagko-quiet time, nagdi-devotion, nagpi-prayer and fasting, dumadalo sa life group, dumadalo sa lahat ng gawain ng Diyos, tatabayan.
At pag tumabayan, hihina sila man. Mawawala ng lakas, akayin si kaluluwa sa tong-etsan, sa sabongan, sa lahat ng kalayawan, ang masusunod si Spirit. Amen? Down, please. Yan. Ang sabi ng Pilipos 4:13, kasi ang dahilan ng iba, hindi ko kaya yan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung mga palusot ng mga taong nabubuhay sa normal, hindi ko kayang ibigay. Naku, hindi ko kayang gawin. Ako'y nanay, paano ako makakadalo dyan? 3 ang aking anak. Yung mga taong nabubuhay sa normal, namumuhay sa palusot. Amen? Kaya pagka ikaw nagpapalusot, ibabalandra sa iyo ang Pilipos 4:13. Magagawa mo ang lahat ng bagay kasi ang nagpapalakas sa iyo, Diyos. Sipin mo ang nag-i-encourage sa iyo, cell leader mo, life group leader mo. Buksan mo Bible, ang mas matinding nag-i-encourage sa iyo, Diyos. Sabi niya, magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. You can do all things because of Christ who strengthens you. Ang sabi ng Bible. Down, please. These are only 13 slides, I think. Yan. Ito. Pamumuhay ng higit sa normal ang magdadala sa atin para wag matakot sa buhay. Pag namumuhay ka ng higit sa normal, hindi ka natatakot. Wala kang kinakatakutan. Yung iba takot sa multo, takot sa dilim, takot sa heights. Yung iba, ang sabi nila, minsan nagkakwentuhan nga kami ni Bishop. Yung iba to, ang sabi nila, inggit. Ba't si Bishop, lipad ng lipad? Alam nyo ba, mga kapatid, hindi madali ang lipad ng lipad. Pag nagka-trouble sa itaas, walang garahe ang eroplano. Tanungin nyo siya, akala nyo ba masaya yung lipad ng lipad, flight ng flight? Nakakapagod kaya. Alam nyo ba mga kapatid, hindi ka natatakot sa buhay pagka ikaw ay nabubuhay sa normal, nang higit sa normal. Walang bagay kang dapat katakutan. Magkagulo na sa Middle East, bahala sila doon. Hindi ka dapat natatakot. Amen? Maiintindihan natin na sa atin ang kalwalhatian ng Diyos. Pagka tayo nabubuhay ng higit sa normal, alam mo, ang glory ng Diyos nasa iyo. Itong good news. We are the symbol of God's glory. Kaya wag mong basta-bastahin yung pagtayo mo dito. Pag ikaw ay tumatayo, at nasa harap ka na ng pulpito, gumamit ka na ng mikropono, nagpaawit ka, tumugtog ka rito. Habang tumutugtog ka dito, tinitignan ka ng Diyos na ang glory niya nasa iyo. Kaya wag mong minus-minusin ang pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Pangatlo, magdadala sa atin sa tiyak na tagumpay. Pag namumuhay ka ng higit sa normal, laging panalo. Ang declaration namin, panalo. Ang aming hashtag sa Korea, panalo. Kumusta ka na? Ay, pastor, naalis ako sa trabaho. Ay, panalo. Kaya ka inalis kasi merong magandang ipapalit si Lord. Ha? Pastor, yung aking anak na nakick out sa pag-aaral doon sa eskwela kasi gumawa ng kalokohan. Abay, panalo pa rin. Panalo! Anong panalo doon, pastor? May gagawin si Lord. Nung nag-enroll sa kabilang eskwelahan yung anak, doon na born again. O di panalo. Always remember, ang life natin, pag namumuhay ka ng higit sa normal, di ka natatakot, laging winning. Always winning ang buhay natin. Tiyak! And then, garantisado ang kaunlaran. Yung iba gustong umunlad, ayaw magsakripisyo. Hindi ka naman po pwedeng umani nang hindi ka nagtatanim. Tama. Itong simbahan ninyong ito, alam ko bunga lahat ito ng panalangin at pagtatanim at sakripisyo ninyong lahat. Pangunguna ng inyong pastor. Sa Diyos, garantisado, walang talo. Huwag ka nang pumila sa lutuhan. Sa Diyos ka na lamang magmanikluhod. Alam ko, garantisado ang kaunlaran. Pauunlarin ka ng Diyos. Bakit?
Ang hingin mo, Lord, ayokong mamuhay ng higit sa normal, ayokong mamuhay ng normal lang. Gusto ko mamumuhay ako ng higit sa normal kasi sa diwa ko, sa isip ko at sa salita ko, Kristiyano ako. Magsasalita ako ng tama, hindi naririnig sa akin yung, naku, kaawa-awa ka naman. Kaya mo yan! Dapat ganon. Kaya mo yan! Pastor, hindi na maliligtas ang aking asawa, ganito. Hindi, masisave yan. Dapat ganon ang lingwahe ng mga panalo. Ha? Sira-sira lagi sa sakyan. Papalitan yan ni Lord. Dapat ganon ang language. Hindi yung, oo nga, pagtiyagaan mo, yan kasi ang kaya mo eh. Yan ang language ng mga normal na tao. Mahihiya ka gumawa ng mali. Pag namumuhay ka ng higit sa normal, mahihiya kang gumawa ng mali. Bakit ko sinabing mahihiya kang gumawa ng mali? Alam mo sa diwa mo, sa isip at sa salita na ikaw ay Kristiyano. Sa pamimili na lamang eh. Nasuklian ka ng sobra, nahihiya kang kuhanin yon. Isasaoli mo yon. Bakit? Nahihiya kang gumawa ng mali. Dahil alam mo, nasa iyo ang glory ng Diyos. Simbolo ka ng kalwalatian ng Diyos. Mahihiya kang gumawa ng mali. Yung iba kasi, tampalasan ng buhay, hindi na nahihiyang gumawa ng mali. Kasi nandyan na rin lang naman eh. Iba ang language ng isang tunay na tinubos ni Kristo. Amen? Okay. Mamumuhay tayo dapat kung sino tayo at ano tayo kay Kristo. Sino ka ba sa Diyos? Namatay ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Hindi normal na iligtas tayo ng kapwa natin. Kaya nga walang pwedeng makatubos eh. Kaya nga sabi ng Bible, ang pinaka-greatest love ng isang tao ay ang kanyang kayang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kapwa. Nasusulat eh. Wala ngang taong mangahas na magbigay ng kanyang buhay sa kanyang kapwa eh. Mas matindi yun. Mga kapatid, bakit? Ang Diyos sa langit, nagbigay ng anak niya, yung pinaka-best niya, ibinigay niya sa tao. Kaya nga sabi ko nga, mamumuhay tayo kung sino tayo at ano tayo kay Kristo. Tayo sa harap ng Diyos, mahalaga. Tanungin ko kayo, anong pinakamatinding kakaibang kayamanang meron ka? Lupa, bahay, sasakyan. Anong halaga niyan? Marahil 20 million, 30 million. May kwenta. Pero alam mo ba? Dito sa lupa, yung normal, buhay ng tao minsan, pag nasagasaan, babayaran ng 40 mil. Amen? At pagkabuhay nga pa nga at walang saksi, inaatrasan para mamatay na. Kasi mas malaki ang gastos pag na-ospital. Tama? Umuo naman kayo Alam niyo ba mga kapatid? You must value your life because God values you first. Kailangan kang mamuhay kung sino ka at ano tayo sa Diyos. Huwag mong sinusinuhin ikaw. Pastor, pango ang ilok ko, ako pinakamahirap sa klase. Ropor pa. Huwag mong ano-anuhin yan. Baka 10 years from now, kakaiba ka na. 15 years from now, iba ka na. Amen? Yung ng aking kaklase nung ako'y high school Si Negra-Negra tawag namin Nasa Ropor, sa tabi ng basurahan. Pero siya ngayon ang pinakamayamang kaklase ko sa high school. Pag nagre-reunion, siya sumasagot ng lahat. Bakit? Nagbapalit ang panahon. Nagbabago ang pagkakataon. Nababago ang sitwasyon. Kaya ngayon, nasa normal kang estado ng buhay, huwag kang pumayag na hindi ka umangat. Dahil ang susunod na pag-angat mo, higit na sa normal. Wala na. Wala nang lalampas pa doon. Kaya mamuhay tayo kung sino tayo at ano tayo kay Kristo. Ano tayo sa Diyos, napakahalaga. Ang mahalaga ba sa iyo, itinatapon mo?
No. God demonstrated His love. He gave the most precious in His possession, and that is His Son. Patutunayan ko yan sa inyo mamaya. Konti na lang. Yan. Personal tayong mahal ng Diyos. Ito yung good news. Ikaw at ako, personal na mahal ng Diyos. Kilala ng Diyos, ang sabi ng Bible, I know you by your name. Kilala tayo ng Diyos. Personal kang kilala ng Panginoon. Kaya nga pag tayo tumatanggap sa Diyos, personal kitang tinatanggap sa aking buhay. Personal kang kilala ng Diyos. Mga kapatid, personal tayong mahal ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, kung meron daw tao pa na hindi sakop ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos mismo bababa uli para sa taong yun. Amen? Kaya ang tindi ng pag-ibig ng Diyos eh. Kaya, pangalawa, mahal tayo ng Diyos Ama kung paano niya mahal si Jesus. Patutunayan ko sa iyong napakahalaga natin sa Diyos, kaya walang puwang na namumuhay ka lang sa normal. Itong pangalawa, mahal tayo ng Diyos Ama kung paano niya mahal si Jesus. Para sa iyo, para sa akin, sino ka ba? Para ibigay ang Diyos Ama, ang kanyang Diyos Anak, para maligtas ka at maligtas ako. Ikaw, ang timbang mo, si Kristo, sa timbang ng pagtingin ng Diyos, kapantay natin ang Diyos Anak. Kung ipapantay sa Diyos, God loves us. Sabi ko ba ito? Mahal tayo ng Diyos naman kung paano niya mahal si Jesus. Bakit? Kasi ibinigay ang anak para maligtas tayo. Sa timbangan ng pagtingin ng Diyos, mahal na si Jesus, mahal ka tayo. Amen? Kaya wag mong minus-minusin ang buhay. Huwag kang magpapakamatay. Huwag kang magpapasagasa. Yung iba na nabigo lang sa pag-ibig ni Kulasa, nagpapakamatay na. Kung hindi ka sinagot, humanap ka ng iba. Yung binili mo, hindi mo nakuha, humanap ka ng iba. Huwag namang hanap ng hanap. Hanapin yung tamang tao para sa iyo. Ang halaga natin kasing halaga ni Jesus. Alam mo ba yung value mo at value ko? Hindi 40,000 ang buhay. Buhay ni Jesus ang katapat natin. Isipin mo na lang, kaya pagka naiisip mo ito at nasa kamalayan mo na ang halaga ni Jesus, ng buhay ni Jesus ay halaga ng buhay mo, maiiyak ka. Mahihiya kang gumawa ng mali. Mahihiya kang lapastanganin ng iyong kapwa. Magiging magalang at hindi ka lalabag sa magandang asal. Magiging matinukang tao. Magiging tunay na asin at liwanag ka. Bakit? Kasi ang halaga natin kasing halaga ni Jesus. Pag bumili ka nga ng bagong sasakyan, di ba? Kung ngayon 2 milyon pag binili mo, at ibibenta mo ng kinabukasan, hindi mo na mabibenta sa ganung halaga yon. Nagbabago, di ba? Nagde-depreciate yung price. Alam niyo ang buhay natin, hindi bumababa ang halaga. Matindi ang kwenta ng Diyos. Kaya kita ninyo, nung si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa, tingnan niyo ito, muntik ko malimutan eh. Nung si Adan, bigyan ng buhay ng Diyos, saan hiningihan? Di ba? Hinulma. Nung ibigay ang buhay, saan hiningihan? Sa ilong. Pag may nalulunod,
Sinagin. 1, 2, 3, 4, 5. Saan hinihipan? Sa bibig. Ba't hindi sa ilong? Ay si Lord nung nagbigay ng buhay sa ilong eh. Ang tao, pag nagtatransfer ng ng temporaryong buhay para sumagip sa bibig, pinapatunayan lamang na iba ang Diyos sa tao. Subukan mong yung nalulunod, hipan mo sa ilong, lalong mamamatay yun. Ipinapakita lang ng Diyos ang kanyang pagkakaiba sa tao, pero ipinantay niya yung pagkakaibang yon dahil sa salitang pagmamahal. Kaya pag titignan mo sarili mo, hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Sapagkat ang pagkakalikha ng Diyos sa iyo kakaiba, merong espesyal na organized plan ang God para sa iyo. Huwag mong i-compare ang sarili mo kay Pedro, kay Kulasa. May sarili kang plano ng buhay. Ang halaga natin ay buhay ng anak ng Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, si Kristo to. Ang halaga natin, buhay ng Diyos. Buhay ng Diyos. Kaya makikita mo, mga kapatid, pag naglalakad ka, lumakad kang tunay na Kristiyano, sa diwa, sa isip, sa salita, Kristiyano ka. Namumuhay ka, ipinapakita mo sa madlang mundong ito na super ang sama, na ipinapakita mo sa kabila ng kasamaan nito, may kakaibang tao na namumuhay ng higit sa normal, hindi nakikiayon sa mundo, hindi natitigatig sa kahirapan at takot na dinudulot ng sanlibutan. Ang lahat sa kanya dahil namumuhay siya ng higit sa normal, lahat yon tinitignan niyang konstruktibo at kaya niyang lampasan. Amen? Ang higit sa normal kasi yung meron ka na binibigyan ka pa. Sabi sa Bible, di ba? Yung talent, binigyan ng 5 talento, binigyan ng 3, binigyan ng 2. Yung isa, kinalakal niya, tumubo. Yung isa, kinalakal niya, tumubo, umani. Yung isa natakot sa nagbigay, ibinaon. Maraming normal na namumuhay, ibinabaon ang ibinigay sa kanila ng Diyos. Amen? Binigyan ng buhay, namatay ang Diyos sa kanya. Namatay ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ibinabaon mo ang buhay mo sa kasamaan. Ikalakal mo ang buhay mo sa tama, sa pamamaraan na gusto ng Diyos. Ha? Kung anong meron ka ngayon, kayang padamihin ng Diyos. Di ba yung babae? Sampatak na lamang ng langis. Gapatak, kaunti na lang na arena. Pinaluto pa nung propeta sa kanya. Bigay sa akin, ipagluto mo ako. Parang napaka-unfair naman ng prophet na yan. Di ba? Pero ginawa nung balo at nung anak. Dahil sa kanilang ginawa, pinagpala sila. Kasi nakita ng Diyos, ayaw niyang mamatay yung dalawa mag-inang yon. Alam niyo ba kung merong ginagawa ang Diyos na transformasyon sa atin? Hindi madali. Minsan mahirap maunawaan. Minsan nga aayaw tayo. Sasalungat ang ating laman at ang ating espiritu dahil sa kamangmangan sa salita ng Diyos. Pero yung mga taong namumuhay ng higit sa normal, flow lang ng flow. Let thy will be done ang principle. Kahit nasaktan, let thy will be done. Kahit masakit yung ibinigay, let thy will be done. Alam niyo ba mga kapatid? Naniniwala ko, this is the verse, ay the character na gusto ko impart sa inyo. Kakaiba tayo na kayamanan ng Diyos. Alam niyo ba yan? We are very special to God. Kakaiba tayo. Diba? Kung meron kang isang yaman, 10 hectares, 20 hectares, may kwenta yun may value yun Pero ikaw at ako, kakaiba tayong kayamanan ng Diyos. Kaya pag humaharap ka sa salamin,
mapapaluha ka sa ganda ng pagkakalikha ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Pumasok at dumating ka sa mundong ito. Na nung dumating ang iyong unawa at diwa, tao ang kausap mo. Salitang nauunawaan mo ang itinuturo sa iyo. Mama, dada, daddy. Hindi ka isinilang o namulat ang diwa mo na ang mga kasama mo, o nga, me. Hindi ka nilikha sa lipi ng hayop. Nilikha tayo sa lipi ng tao. Kaya ang dami mong pwedeng ipagpasalamat eh. Yung taong higit sa normal na nabubuhay, excited paglinggo. Excited! Pupunta sa church, mga kapatid, excited. Nasa pintuan pa lang, may gagawin si Lord sa buhay ko. Hindi ako papayag na walang mangyayari. Yung mga normal lang, yung pupunta sa church. Pag-awitan, ganyan-ganyan lang. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Ibigay mo yung best para sa Kanya, may gagawin si Lord. Kasi si Lord nakamasid lang eh. Makapangyarihan ng Diyos. Kung nagawa nga niyang sumiksik sa puso natin, literal, nung pinapasok natin siya sa ating buhay, hindi natin alam kung paano dahil sa kanyang kapamaraanan kasi pagka inisip natin yon, hindi kayang arokin ang ating kaisipan kasi may limitasyon. Kaya nga ang imposibleng salita, patented yan sa Diyos. Yung posible, ganun din. Kaya nga sabi niya, ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya tayo, pag namumuhay ka ng higit sa normal, alam mo, lahat ng imposible ay pwedeng maging posible. Amen? Amen ba? Sa kasaysayan, hindi na pwedeng biruin. Sa istorya ng kasaysayan ng Rosario, maitatalayan kahit magpalit pa ng maraming henerasyon. Sa kasaysayang ito, may naitayong simbahan ng church ng JA1. Baka dumating, mas malaki pa ito sa simbahan ng Katoliko. Amen ba? O, ngayon, magtatapos na ako. Kakaiba tayong kayamanan ng Diyos. Huwag kang pumayag na yung kwenta ng buhay mo, mababa ang uri. Ang katapat ng buhay mo, buhay ni Jesus. Kaya huwag kang pumayag na ngayon, ang estado mo, 2018, 2019, nakalipas na, 2016, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Huwag ka nang pumayag. Ngayon, iba na dapat. Yung 2020, doble-dobling pagpapala, ang sabi nga nila, 2020 vision. Ang daming nag-declare na ng 2020, pero akong lagi kong declaration, ang 2020, magiging sagana ang buhay mo, tiyak yun. Basta naunawaan mo yung halaga mo sa Diyos. Yung halaga mo na inawaan mo, kahit na ikaw ngayon ay medyo ganyan lang ang takbo ng buhay, biglang magugulat ka. Merong quantum leap na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yan na. Tumunog na. Ibig sabihin, konti na lang. In closing, that I just want to challenge each and every one of us. Meron tayong iisang buhay, walang reserba. Huwag mo nang gawing normal lang ang pamumuhay sa buhay na yan. Umasta ka, kumilos ka, na sa diwa, isip at salita, may kamalayan ka, na Kristiyano ka, at namatay ang Diyos para sa iyo. At ang halaga mo, hindi walang kwenta, ang halaga mo, halaga ng buhay ni Kristo. Kaya nga kung ang Diyos nagawa niyang ibigay ang buhay niya para sa iyo at para sa akin, anong bagay ang hindi niya kayang ibigay? Ano ang hindi niya kayang ibigay? Asawa ba? Pamilya ba? Sasakyan ba? Bahay ba? Negosyo ba? Ang kailangan lang kasi, doon sa binasa nating unang talata, manalig tayo, sabi niya. Kaya mga kapatid, habang ikay nakaupo dyan, nakayuko, let's just bow down our head. Habang ikay nakayukot nakapikit, magkaroon ka ng konting pagsusuri ng mga taong nakaraan at ngayong pangkasalukuyan. Kung sa iyong tingin, namumuhay ka lang ng normal dahil hindi mo naunawaan ang iyong halaga,
Ngayon, i-picture mo. Gamitin mo ang iyong imahinasyon na ngayong 2020, lalakad kang higit sa normal. Hindi ka maniniwala sa iyong nakikita. Hindi ka maniniwala sa iyong nararamdaman, kundi mapapaniwala ka ng iyong pananalig na kaya kang iangat ng Diyos mula sa iyong kinalalagyang normal ngayon at dadaling ka sa higit na normal na pamumuhay. Habang ipinipicture mo yon, kaibigan kapatid, kung ikaw ay handa na lakaran yon, ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Pag na-picture mo na sa isip mo at handa ka na, tumayo ka, pumunta ka sa unahan. O kaya dyan ka lang sa iyong kinatatayuan. Sapat na ang iyong pagtayo, ibig sabihin handa kang lakaran. At kaya mong panaligan ang Diyos, dadalin ka sa higit sa normal na pamumuhay. Titiyakin ko sa iyo kung anong meron ka dadagdagan ng Diyos. Kung anong bagay na hinihingi mo, ibibigay ng Diyos. Come on. Sige. Kung ikaw ay handa na sa hamon ng Diyos sa 2020, nalalakad at mamumuhay ng higit sa normal, pwede kang tumayo. Amen. Yes. Taas mong iyong kamay sa Diyos, sambahin natin ang Panginoon. Yes. Come on. Habang umaawit ang ating mga music ministers, please, dwell in the presence of God. Manatili ka sa presensya ng Diyos. Ibulong mo sa Diyos yung gusto mong mangyari sa 2020. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo, gusto kong magkanegosyo, gusto kong magkaasawa, gusto kong makapag-abroad, gusto kong magkatrabaho. Tell Him right now. Oh, Rabashe Karabakyande. We honor you, Lord. Salamat po, Ama. Amen. Glory to God. Sing it again to the Lord. Salamat, Panginoon. Oh, glory be to your name, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, yes, oh God. Salamat po, Diyos. Amen, amen. Oh, Panginoon, minamahal kita. Yes, oh God. Pagpalain mo mga tao, Panginoon. Amen. For the last time, let's sing this song to God. Oh, yes, Jesus. Amen. Salamat po, Ama. Amen. Yes, oh God, we honor you. Amen. Thank you, Lord. Sa iyong pagkakatayo, kapatid, sa iyong pagkakayo ko at pagtaas ng kamay, panampalatayanan mo na ngayong taong ito, lalakad ka ng higit sa normal. Higit sa normal kang magbibigay, higit sa normal kang mangungusap, higit sa normal kang mag-iisip, higit sa normal ka na gagawa para sa Diyos. Ano man yung iniisip mo ngayon na gusto mong mangyari, sa iyong pagkakataas ng iyong kamay, mananalangin ako, iyong sang-ayunan ang panalangin. Ama, mula po sa trono mo sa langit, sa pag-ibig, O Diyos, ng aming Panginoong Jesucristo, at sa pakikialam ng Banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, nananalangin kami, Panginoon, at alam namin na kamatsyag ka sa aming kalagitnaan. Nakikita mo ang bawat isa ang hinahangad.
Gustong makaalpas, Panginoon, sa normal nilang sitwasyon. Gusto nilang makawala sa normal nilang pamumuhay. At makarating, Panginoon, doon po sa higit sa normal na paglakad bilang isang Kristiyano. Kasi doon sa higit sa normal, Panginoon, ang pagpapala, hindi po namin hinahanap, kusang dumadating. Ang higit sa normal na pamumuhay, Panginoon, meron kaming intimate relationship sa iyo na kinakausap mo kami, ginagabayan mo kami sa aming tamang gawin. Hindi kami matatakot sa takbo ng buhay. Ama, ang dalangin ko po sa mga kapatid kong nakatayo ngayon, nakataas ang kanilang kamay sa iyo, anuman po ang hinahangad ng kanilang puso, nakikiisa ako. Mangyayari ayon sa kalooban mo. Gaya ng sinabi mo, Panginoon, ang halaga namin sa iyo ay kasing halaga ni Jesucristo. Sapat yun na maunawaan namin upang mamuhay kami ng higit sa normal. Ama, anuman po ang laban na kinakaharap ng bawat isa sa amin, sa pagpasok ng 2020, Lord God, ngayong 2020 sa first quarter pa lang, bubulagain mo kami ng matinding pagkilos at pagpapala. Bubulagain mo ang JA1 Rosario, Panginoon, na mga miyembro, disipulo, nagla-life group, nagsisel group, mga leader, Panginoon, ng matinding bulaga ng pagpapala. At sa taong 2020, Lord, ang last quarter, hahambalusin mo ang bawat isa ng matinding biyaya buhat sa trono mo sa langit. Lord, magsisimula ang taon ng matinding ipapakita mong himala ng biyaya at magtatapos, Panginoon, ang taong 2020 sa kanila na even up to the last minute, O God, ng 31 ng December, meron kang grabing hambalos na darating na pagpapala sa kanila. Hindi man ito material o spiritual, Lord, ito man ay financial, may mangyayaring matindi. Lord, selyuhan mo ng banal mong dugo ang lahat ng sinabi namin ngayong umaga. Hindi madudukot, hindi nanakaw ng kaaway. Seal it with the blood of Jesus, Lord. We thank you, we honor you. Bless this congregation, O God. Alam namin may dakila ka pang bagay na gagawin. We give you the honor, the glory, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, may gagawin si Lord lalo sa buhay niyo.